The story behind this word today is about kay Moses. And if we are blessed the life ni Moses, sa ato adri, we are leading people, or kung wala tayo gilid na tao, we are leading our family to Christ. Wala pa tayo gilid na tao, I know nga, your first yung mga concern karon is your family ang makailadya sa Ginoo. So I think all can relate about sa pagiging leader. So again, Moses is a leader. Leader si Moses. He lead the worst people ever. Siya ang nag-lead sa pinaka-worst ng mga tao sa history siguro. People who's ungrateful, mga dili mapasalamaton nga tao. Hindi tumatanaw ng utang na loob, and worst, mga tao nga walang pagpapahalaga. Walang pagpapahalaga sa imong effort, walang pagpapahalaga sa pag-aalaga mo sa kanila. Mo nang mga tao nga gilid ni Moses. And that people are the Israelites people. Kana nga mga tao nga gilid ni Moses, ang mga Israelite na they are selfish, they are demanding, who always complain. Permi na lang mag-complain ng mga katauhan. Not just that, but also people who go against with his leadership. O kanipot ng mga tao no, who go against sa leadership ni Moses. And people who insult, at sa atubangan ni Moses, i-insult si Moses sa mga katauhan niya iyang gilid. And also, who badmouth, naninira, gapangdaot kay Moses, labaw sa tanan mo rebelde. Kani nga mga tao ga rebelde ni sila sa mga leader nga naa sa ilaha. Pinaka-worst, kung kinsa tong nagrebelde, mo influence pa sa uban nga magrebelde. Mo rebelde and also influence others to rebel. Mao na siya ang mga tao nga gilid ni Moses. Again, ang gilid ni Moses ng mga tao, the worst people ever. The worst group of people, tribe, pinaka-worst ang iyahang gilid. Mga tao nga sige complain, mga tao nga garebilde. And you know what? Ang tao nga gilid ni Moses, dili lang kaisa nga nagrebilde. Later on, ma-realize nato kung unsa kalisod ang gidumalan ni Moses ng mga katawhan. And it is very important that those pastors out there and those leaders out there will nga mamatik sa ato ang word karon nga kabuntagon, no? Tungod kay it's about leadership. If you think that you are leading the worst people, no? Kung nag-think ka nga pinaka-worst na tao imong gilid, then try to reflect sa life ni Moses. So dili lang kaisa o kaduha ga reklamo, o dili lang kaisa o kaduha nag-complain ang mga tao nga iyang gilid, sa makadaghan sila ga-complain, sa makadaghan sila ga-reklamo, sa makadaghan sila ga-rebelde kay Moses. This group of people nag-complain, gisilutan sa Ginoo. Katong mga nag-complain, gisilutan sa Ginoo, gipamatay sa Ginoo. Pero katong mga nahabilin, wala gyapon nakakaton. Those people nga wala gipang patay, mao ra gyapon ang gibuhat, nagreklamo, nag-complain na pod, gipamatay na pod sila sa Ginoo. Ang nahabilin, nagrebelde na hinuon, wala gyapon nakakaton. Bisag unsa pagpakita sa Ginoo sa iyahang gahom ug sa iyang kalagot, wala gyapon sila nakakaton. Sa sige og complain, sa sige og reklamo sa mga gilid ni Moses, he remained humble. Si Moses nagpabilin niya humble. Si Moses nagpabilin niya patient, and he tried to plead for those people. Nag-try si Moses nga siya gid ang mahimo bitaw mediator between God and those people. Even gina-insult siya sa atubangan gid, gina-insult matungod gid ni Moses. Ikaw gid ang dahilan, Moses. Inana sila mo insulto kay Moses, atubangan gid ni Moses. Pero Moses remained humble and patient. And most of all, he plead for those people. What do you mean by plead? He is the mediator between God and the people. He asked for forgiveness for those people. Lord, tungod kay kinapangmatay man sa Ginoo ang mga katawhan, he always asked for forgiveness. Lord, pasayloa sila. Lord, di ba pinili nimo sila? Lord, di ba tinawag nimo sila? Di ba imo silang mga katawhan? Inana always si Moses, he plead for those people. Maotong ganina nga naay nangamatay nga group of people. Kasi actually ang plano ni Lord is pamatay yung tanan, but every time gusto sa Ginoo nga pamatay yung tanan nga mga tao, Moses will plead. But those people nga nahabilin tungod sa pagpangayog pasaylo ni Moses, wala nakakaton. And every time nga naay patyon or silutan sa Ginoo, dili nakakaton sa unsa ang gahom nga kayang ipakita sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. And sometimes we're like that. Baskin unsa ang gahom nga ipakita sa Ginoo, wala gyud kapagwa ng atong kinabuhi. Bisag unsa ang gahom nga ipakita sa Dios, kalagot kapungot nga ipakita sa Ginoo. I hope nga ikaw nga namati karon, aduna kay magbaton kag gahadlok sa Dios. Kay wala kay kalainan kung unsa ka worst ang Israelites. Wala kay kalainan sa gilid ni Moses ng mga tao. And how many times God reminded you to not do that thing. Ayaw nang buhatan nga mga butang, but still you are doing. No? Dili man kasama sa Israelites nga atubangan gid nimo og sa imong yung mga pulong madunggan nga imong tamay-tamayon ang Dios o ang imuhang leader, but your action tell us kung unsa ka nga klase nga tao. No? People who are discontented, mga tao nga walay dili kontento sa presensya sa Dios, mga tao nga dili kontento sa gahom sa Dios, mga tao nga dili kontento sa word ni Lord. Inana ka worse ang mga tao nga gilid ni Moses. Pero and every time we hear nga mao nang tao nga gilid ni Moses, we can reflect it to ourselves nga sa atong mga gagmay nga mga binuhatan, we are acting like Israelites people. Atong mga binuhatan nagpakita nga sama ta sa mga Israelites nga mga katawhan. Pag-complain, sige gyapon sila reklamo ang mga gilid ni Moses.
Moses remained humble, remained patient, and he tried to plead for those people. He always knelt down and asked God for forgiveness for those people. But there is a word na sa Bible, mao na siya ang story nga gipamatay sa Dios ang mga tao nga mga ungrateful, mga sige complain, pero si Moses always siya mag-knelt down nga, Lord, kini nga mga katawhan tinawag nimo, nag-promise ka, Ginoo, just to calm down the Lord, para mo calm down ang Ginoo sa iyang wrath o sa iyang anger between those people nga mga ungrateful ug mga masinupulon nga mga katawhan. Even katong nga mga tao always iput ang blame kay Moses. Even katong nga mga tao always nagaput og blame kay Moses nga ikaw man gid ang dahilan, ikaw man gid ang sala, Moses. Mao gid na ang always nila nga iingon kay Moses. Tungod gid nimo nangamatay sila, tungod nimo gisilutan sila sa Ginoo. Gikuha mi nimo sa Egypt para mag-antos. Muana pa sila kay Moses nga gikuha lang minimo sa Egypt para mag-antos mi. Muana pa sila pagid nga nangamatay na lang unta mi kauban atong gisilutan sa Dios. Imagine nabuhi sila tungod kay nag-knelt down si Moses. Nga Lord, pasayloan ni nga mga tao, Lord, na kay promise ni nga mga katawhan. Busa nabuhi sila, pero katong tao nga mga nangabuhi, katong mga Israelites nga mga nangabuhi, miingon pa kay Moses nga may pag nangamatay na lang mi kauban atong gisilutan sa Dios. Imagine unsa nga mga klase sa mga tao ug unsa ang kinaiya ni ining mga katawhan nga gilid ni Moses. Dapat mahimo silang grateful kay nabuhi sila tungod sa pagplead ni Moses. Pero wala nila na nakita. Ang ilang nakita, ang unsa ang ilang mga kahimtang. The Israelites are facing giants. Literally, they're facing the giant for them to enter the promised land. Pero sa kinabuhi sa mga Israelites people, the problem is not the giants, but it's their attitude. And same with us mga igsoon. The problem sa ato ang kinabuhi is not the giants and circumstances that we are facing. The problem is your attitude. And every time you respond, how do you respond in every problem that you have? Like the Israelites people, na they are worried na dagko kay mga tao nga nasa promised land. Ingon ang Ginoo nga makasulod mi didto ang dapita, pero nganong naaman to siya imposible nga makasulod mi aning promised land. That's the thoughts of those people. But the problem there pala is not the giants that we are facing, dili ang mga higante, dili ang mga circumstances, dili ang mga problema nga ilang ginaatubang. Their attitude. Ang attitude sa mga Israelites, they ever since in the beginning, they are ungrateful and they keep on complaining, and that's the attitude of the Israelites people. And sometimes maupod na nga ang makapalaglag sa atua, our attitude. Unsa kasakit sa kasing-kasing ni Moses nga tamayon si Moses, i-insult si Moses, no? Even in the last moment nga nag-lead si Moses sa Israelites people, grabe gyapon kabastos ang mga Israelites people. I'm reading from Exodus to Numbers. Pila na siya ka chapters, pila na siya ka book na imong mabasa, Exodus to Numbers. But those Israelites people in the beginning of Exodus down to Numbers are keep on complaining, keep on rebelling to Moses. Even sa mga igsoon ni Moses, nag-rebel sa iyaha. Si Miriam, si Aaron, nag-rebel sa iyaha. And those leader nga Levites nga si Korah, balik nato nang gina-mention si Korah, usa siya ka Levites nga nag-serve sa Ginoo dira sa tabernacle. No, they have the holy items na sila ginadala nga holy items. But because of jealousy of pride of Korah, nagrebelde siya. And he is one of the example of those people nga dili nalagali makatabang sa church. Magrebelde pa ug mangumbinsi pa sa mga tao nga magrebelde. 250 ka mga leaders, wala pay labot ang mga tao nga normal lang ang mga tao nga Israelites people. Imagine unsa kadaghan ang nadala ni Korah, no? In a negative perspective, no, a negative na notion nato nga kanang mali man gid ang iyang gibuhat, pero sometimes makaingon ta nga may pasikura sa iyang pag-lead, sa iyang pagkumbinsi sa mga tao. Leaders nakabuhat siya 250 ka leaders, wala pay labot sa mga tao nga iyahang nadamay nga magrebelde dira kay Moses. Kita kaya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kumusta kaya basin siguro sa sige natong paminaw kay Korah nga nganoy na si Korah grabe siya mo rebelde, pero kung ato siyang i-apply sa ato ang pag-go and make disciples, much better pa ang pagrebelde ni Korah kaysa atong mga binuhatan. Imagine 250 ka leaders ang iyaha, leaders pa na siya. 250 ang iyang nadamay nga mo rebelde kay Moses, nga mo rebelde kay Aaron. Ang giingon dayon dira sa Bible, once you rebuild to your leaders, you are rebelling to God. Dili lang si Moses ang imong leader ang imong girebeldehan, kundi ang Dios ang imong girebeldehan. Mao na siya mga igsuon na negative man ang story ni Korah, pero imagine mas effective siya nga mag-convince, mag-persuade atong mga tao nga oy, magrebelde ta. Inana nga worst exaggerated na term, pero inana gyud siya in a word kung atong ibutang sa word nga mo-rebelde sila dira sa leadership ni Moses. So ang gibutang dira ang mga igsoon, no, nga from Exodus to Numbers walay laing gibuhat ang mga tao nga gidumala ni Moses kun dili magpapukat. In chapter 20 na ubos ang pasensya ni Moses. Gikan pa sa Exodus ni abot na sa Numbers chapter 20, walay hunong ang pag-complain o pagreklamo ni adtong mga katawhan nga dili ni Moses. He becomes frustrated and exhausted. Adunay kapungot ug kakapoy si Moses sa iyang gilid nga mga tao. And in chapter 16, sa chapter 16 sa Numbers, gipang patay sa Ginoo ang mga ungrateful nga mga tao, ang mga rebellious nga mga tao. Pag-abot sa 20, maura gyapon ang gibuhat niya itong mga tao nga nahibilin, nagrebelde, ungrateful, rebellious. Imagine pila lang ka chapter ang pagitan. Pila lang ka chapter from 16, 17, 18, 19, 3 chapters. Pag-abot sa 20, balik na pud rebelde, balik na pud complain. The problem is not the thing that you're facing. The problem of the Israelites people
In the beginning pa lang, ever since, is their attitude. Sinugdanan pa lang, attitude na ang problema sa mga Israelites people. And you know what, chapter 16, naigipampatay ang Ginoo tungod sa ilang mga batasan. Before pa na, wala pa ta nakaabot sa 16, naagya po igipampatay ang Dios. Before pa gyapon ana, naagya po igipampatay ang Ginoo. Wala gipampatay, gisilutan si Miriam ug si Aaron gisilutan sa Ginoo. Pila na siya ka beses nagipakita sa Ginoo nga gamhanan siya, ipakita sa Ginoo ang iyang kapungot, ang iyang kalagot, pero walay nakatunan ang mga Israelites people. Dool ra kaayo ang pagitan. Nagreklamo na po ang mga tao, giinsulto na po nila si Moses. And remember, kini nga mga tao nga nangabuhi, nabilin na sila, nabuhi na sila kay si Moses nag-plead. Si Moses na yung mediator sa ilahang Lord, pasayloan yung mga tao. Lord, inumdumi nga ingon ka, merciful ka, maluluyon ka, yung ka mga katawhan ni Nimo. Hindi pa hinumdum ni Moses ang iyang promise, ang promise sa Ginoo sa ilaha. Mao nang ingon ng Ginoo. Si Moses nag-ask of forgiveness on their behalf dira sa Ginoo. Siya ang nangayog pasaylo para niini mga katawhan. And kung ang plano sa Ginoo pamatyon silang, ang plano sa Ginoo pamatyon silang tanan. So si Moses nag-plead, nag-ask of forgiveness on behalf of these people. To one group of people, nalagot ang Ginoo, naikapungot ang Ginoo niini. Nganong nalagot og napungot ang Ginoo? Imagine from Exodus to Numbers, for how many years? For how many years nagpakita og kaayo ang Ginoo? Nagpakita nga naa siya kanunay, His presence is there, pakaon siya sa mga tao, nagpilandungan niya ang mga tao. Imagine unsang gipakita sa kamaayo sa Dios sa ilang kinabuhi, but still they're ungrateful. Still the problem of their attitude is there. So one group of people, grupo sa mga tao, first nga nalagot ang Ginoo sa ilahang sa ining nga mga katawhan, gipatay ang 1/4, dila na lang nabilin 3/4. And those 3/4 are katong 3/4 nga mga nabilin are witnesses kung unsa ang gahom sa Ginoo nga mo ning kayang buhaton sa Ginoo pag mo rebuild, pag magsige kag complain, pag ungrateful ka mo ni ang magbuhat. Witnesses sila nga katong 1/4 gipang patay sa Ginoo. But this 3/4 nga nahabilin, still ungrateful. Still ungrateful and keep on complaining. Nasuko na pud ang Dios. Natanggal na pud ang 1/4, ang nabilin 1/2 na lang. Katong 1/2, duwa na ka beses nga ilahang nakita, duwa na ka beses ang ilang na witness nga kaya sa Ginoo nga mupatay, basta kaya sa Ginoo ipakita iyang gahom, basta dilit magpatuo sa iya, dilit ungrateful sa complain. Pero katong 1/2 nga nabilin, maura gyapon ang gibuhat, ungrateful, gareklamo, garebilde. Witnesses to sila, kayang buhaton sa Ginoo. Another na pud gipampatay sa Ginoo ang 1/4. Pila na lang nabilin, 1/4 na lang pud ang nabilin. But those 1/4 wala gyapon naka-learn. Katong 1/4 gipampatay gyapon sa Dios. Ug dira nato na siya mabasa sa chapter 20. Na kanang grupo nga sa mga tao nga wala gyapon nakakaton, masin kapila nila na witness. Ug ang word pa nga ilang giingon pa nila, may pagipangpatay ni sa Ginoo kauban ni atong mga tao nga iyang gipangsilutan. And remember, each 1/4 nga gakakuha, katong gakabilin nangabilin to because Moses are pleaded to God. Ana di ang Ginoo nga, ana gali ang Dios sa ka Moses. Okay, they are forgiven, but the consequences is there. Naagyapon ang consequences. Grabe ka mga ungrateful ng mga tao. Because if you are thinking that you are leading the worst people ever, try to reflect sa life ni Moses. Try to reflect sa life ni Moses. Unsa ka worst ng mga tao yang gidala. Even witness na nila ang gahom sa Ginoo. Not just once, but kadaghan nila na witness ang kalagot, ang kapungot sa Dios. Pero wala gyapon. Nganong kalagot ug kapungot naman ang ilang nasinati sa Ginoo before ta niabot anang kalagot ug kapungot sa Ginoo. For how many times kitapangan sila sa Ginoo, not just by delivering them from the Egypt. Wala pa nailabot nang gi-deliver sila sa Ginoo gikan sa Egypt, sa mataglakan sa ilang kinabuhi. In 40 years ang ilang mga sanina wala na nga dunot, ang ilang mga sandalyas wala na nga hilis. Init kaayo kay na sila sa desierto, pero ang clouds ang nagpalandong sa ila, and God do it purposely. Intentionally gibuhat sa Ginoo nga landungan sila. Sa matag gabi nga matugnaw ang palibot, ana ay kalayo nga mo nag-represent sa presensya sa Ginoo. Wala sila gipasagdan. Every time mag-ask sila nga, Lord, unsa man ni among mga pagkaon balik-balik nilang gitagaan sa Dios ug mga karne. Mana, always ug pa sa story sa mana, nawa gyapoy, walay kabusgan, wala gyapoy mga kuan gyapon kaayo, mga gahaman, greedy gyapon kay tanan. Before niabot ang kalagot ug kapungot sa Dios, kadaghan nga beses niya, mas kadaghan niya gipakita ang iyang kamaayo, mas kadaghan niya gipakita iyang grasya, mas kadaghan niya gipakita ang iyang maayo nga pag-treat sa mga tao. Busa mga igsuon, God is love, but at the same time He is just. Don't wait nga ang Ginoo mahisama kita sa Israelites na sa kapila beses na gipakita sa Dios ang iyang kamaayo, mahisama gyapon ta sa Israelites na moabot ang point dili nagugma ang ipakita sa Dios kundi ang kapungot ug kalagot sa mga katawhan. Busa dili na magulat ana mga igsuon. Og diri nga chapter sa chapter 20 nahurot na ang pasensya ni Moses. And 20 chapter 3. Mabasa nato na siya kung gusto nimo basahon sa Numbers 20 verse 3. Numbers 20 verse 3.
Gibasol nila si Moses ug niingon, maayo pag nangamatay na lang kami kauban sa among mga katiglungsod nga namatay ni adtong gisilutan sa Dios o sa presensya sa Dios. And remember na nabuhi sila because Moses nagplead sa Ginoo para sa ilang kinabuhi. Og sa verse 10 mga igsoon nagaingon, si Moses miingon, pamati kamong masinupakon, kinahanglan ba gyud nga hatagan kamo og tubig gikan ni ining bato aron lang motuo kamo? Kinahanglan pa ba daw ipakita nila Moses na ay kinahanglan ba gyud nga hatagan pa sila og tubig para motuo sila? Kay kabalo mo mga igsoon, ang problema lang sa mga taon ni ini nganong naingon nila ni kay Moses tungod lang sa tubig. Kay wala sila nainom nga tubig, busa nagingon sila nga ilahang gina blame si Moses ug niingon sila, maayo pag nangamatay na lang kami kauban atong gisilutan sa Dios. Ang problema tubig lang igsoon. In the beginning, the problem is not the circumstances but their attitude. And same with us. Always yun yung problema is our attitude. Ug dira na sayop si Moses. Musayon ko ganina nga I'm a little bit sad for Moses for not entering the promised land. Tungod kinag-stand siya as a leader. In the beginning ingon siya nga Lord, dili ko ganahan. But through the end, na love niya ang pag-lead sa people. That's why nga na siya pasensya, nag-humble siya, mu-plead pa siya for those people tungod kinahiyahang na gustuhan ang gisangon sa Ginoo sa iyaha. Pero in the beginning, sama nimo, di gyapon gusto si Moses sa gihatag sa Dios sa iyaha. Pero through the end, siya pa ang nag-plead for those people. Na Lord, ayaw sila pang patya. Lord, pero in the beginning, igsoon, wala gid siya gana ani nga mga butang. Dili pa gali siya mosugot kay ipadala siya dito sa hari sa Egypt. Dili siya mosugot ni adtong mga time. Pero kung imong basahon, nahigugma siya sa pag-serve dira sa mga tao, sa mga katauhan. Pero in chapter 20, dira na sayop si Moses. Tungod sa iyang kasuko, tungod sa iyang kapungot ug kakapoy ni ining tawhana, nalimtan niya pagsunod ang detalyado nga instruction sa Ginoo. Because Moses is frustrated and exhausted with the people that he lead. Tungod kay nanay kapungot ug kalagot, kakapoy si Moses sa mga katawhan nga iyang gilid. Nalimtan niya nga sundon ang detalyado nga instruction sa Ginoo. Sa frustration ni Moses, na-failed siya. Na-failed siya sa instruction ni Lord. He failed to enter the promised land. So as a pastor, as a leader, I encourage you to read the life of Moses. You can learn so much from him, from his leadership, so much of warning as a leader. Dagantag makuha. This illustration we can learn na sa mga pagbadlong, mga pagpahinumdom, mga panghimangno sa Ginoo sa ato, na dili magpakasala, dili magpadala sa gibati, dili magpadala sa emosyon, muabot gid ang point na pati ang atong leader, pati ang atong mga pastor, madamay sa atong mga pinuhatan. Ug mao na siya ang nahitabo kay Moses. Wala naka-enter si Moses tungod kay nagpadala siya sa iyang emotion. And most of all, wala naka-enter si Moses sa promised land because of the people that he lead. If you're a leader, this is a warning. Warning siya ang life ni Moses. Nga masig unsa man kadautan atong mga gipang-lead ng mga katauhan, maski unsa man ang ilang batasan, don't come to a point yet. Dili ka maabot sa point nga mahisama ta kay Moses. Nga ma-fail ta to succeed, no? Ma-fail ta to enter the promised land. And I am sad for him nga na-fail siya because of these people that he lead. Ayaw himong hinungdan nga ikaw ang makapalaglag usab sa imong leader o sa imong pastor. Nakaligtaan niya ang God's specific command. Tungod sa iyang kalagot, iyang nalimtan ng detailed instruction. God instruction, based na siya sa akong nabasa ha. Ang God's instruction dito God told Moses to speak to the rock. Tungod kay ang gipangayo sa mga katawhan, tubig man. Gusto sa Ginoo nga istoryahan niya ang bato. Pero ang gibuhat ni Moses action. Moses, out of frustration with Israelite, he struck the rock twice with his staff instead of speaking to it. Instead nga, ang instruction ni Lord nga istoryahon katong bato. Pero yung gibuhat, yung gi-struck. Iyahang gi-struck ang iyang kan batungkod. Iyahang gi-unal ang iyang tungkod kaduha dito ang bato. But remember nga, ang detailed instruction ni Lord, speak to the rock. Pero yung gibuhat, he struck to the rock. Dito nga part nga gisugo siya sa Ginoo, na-shift ba? Instead nga ang gahom sa Ginoo ang makita, it shifted to the action of Moses. And inana pud kay tagsuon. Instead nga ang gahom sa Ginoo ang makita sa palibot sa mga katawhan nga atong gilid, ang mas nakita sa tawo ang atong action. It shifted to the focus from God's power to Moses' action. Tungod kina-frustrate o na-exhaust na si Moses. Ingon sa Numbers 20 verse 10, must we bring you water out of this rock? Giangko na po ni Moses nga we, instead of God. Yan ang giangko niya, must we bring you water out of this rock? Kami ang angay pa ba namo? Ihatag, tagaan ka mong tubig. Daw ang glory, mo na siya nga always give back the glory to God. Ang glory ibalik always sa Ginoo. Now, imbes ang gawom sa Ginoo ang ma-highlight sa atong kinabuhi pa, mo-shift siya sa atong mga action o sa atong batasan. So we are accountable pod sa mga tao nga atong gilid.
So have some change, have some honor to God. It's our duty to correct them, to rebuke them, to tell them, no? So we should always represent God in the best representation. So the qualities of a great leader, number 1, humility. Numbers 12:3. Giingon dira, si Moses ang mapainugsanon kaayo labaw kay sa tanang mga tao sa kalibutan. The Bible declares nga si Moses ang pinaka-humble. Imagine na pinaka-humble nga tao pero sa Numbers 20 na frustrate, na exhaust o wala naka-enter sa promised land. I-declare na sa Bible nga si Moses ang pinaka-humble. Si Moses ang mapainubsanon kaayo labaw kay sa tanang mga tao sa kalibutan. Pero in Numbers 20, Moses failed. Ikaw igsuon, pataas pa. Paging humble pa, mas magpa-ubos pa ta. Kaya si Moses gali nga di-declare na sa Bible nga pinaka-humble, na fail pagyapon. Because of the attitude of the people that he lead. No? Kani siya nga, kani diri sa Numbers 12 verse 3, kani nga chapter nagaingon dito, even when his leadership was questioned, he remained humble. Maski tuod nagi-question sa mga Israelites sa iyang mga igsuon si Miriam, no, i-question gyapon siya. Pero si Moses remained humble. Number 2, patience. Mapasensyahon kaayo si Moses. Ikan sa Exodus to Numbers, on how many years basahon nimo, do you think walay pagpasensya si Moses? Sa kapila nga beses nagasukol, naga-complain, gareklamo ning mga katawhan, can definitely say nga naay pasensya si Moses. But try to read the whole book of Numbers, ma-realize nimo nga pinaka-worst nga ang gilid ni Moses, and it really requires patience. Dayon ka mauna ang mga tao nga mo go against, mo insult sa harap-harapan, atubangan gyud ni Moses, mo insult sa iyaha. So dili ta makaingon nga walay pagpaubos, walay pagpasensya si Moses. Gisabot ra gyud niya katong mga katawhan. And number 3, forgiving. Mao na siya ang character ni Moses. Number 3, forgiving. When Miriam and Aaron start complaining and question Moses, sa diyang nagsugod si Miriam ug si Aaron nga mag-question kay Moses, imagine that's his sibling, ibutang ditong igsuon ni Moses. He remains humble. Nagpabilin siya nga humble. Anong forgiving si Moses? Gitagaan, tungod lagi kinagrebelde si Miriam, gitagaan og sakit sa Ginoo si Miriam. And in this verse, so verse 12, Moses prayed, Lord God, please heal her. Sa Numbers 12 verse 13, Moses prayed, Lord God, please heal her. That action ni Moses, that word that comes from the mouth of Moses, is a sign nga he is forgiving. No mapasayloon si Moses. At the end, no, maskin nagsukol-sukol si Miriam, itagaag sakit sa Ginoo, he is still concerned. Si Moses concerned gyapon kay Miriam. And I believe that this concern that he showed is pure. Busa maskin isukol si Miriam, Moses forgive her. Moses is forgiving. He forgive gyapon niya si Miriam. Sa pagbasa nako sa Book of Numbers, kapila ka beses nga lahi nga batch ng mga tao nga nagrebelde sa kay Moses. And giingon dira, no, once you rebuild to your leader, you are rebelling to God. Wanang napungot ang Diyos sa ilaha. So number 4 na top 4 is prayerful. Labaw sa tanan gyud nga kinaiya nga atong ma-learn kay Moses is ang pagiging prayerful. He intercede for the people. He is the mediator. Katong moment nga medyo disappointed ko with my disciples, ang word na the Lord, intercede for them. So dito na ko na-realize that the level and the intensity of my prayer is not on the level of Moses' prayer. So even galing nga intense na kayo, pero the people that he lead, super man yapon ka mga padlungon. Pero one thing nga atong ma-learn dito, ang Moses is prayerful. Not just praying, but to intercede for the people. Pag may yung tag-intercede mga igsuon, nahimo, ikaw ang go-plead for those people ba? Pleading for others. Praying for others, no? Prayer in behalf of someone. Mao na siyang intercede. So, aside nga nag-intercede si Moses, pinaagi sa prayer, ga-intercede siya, ga-plead siya for those people, pinaagi sa mga pag-ampo, he always inquire to God, pinaagi sa mga pag-ampo. Inquire gali sa Ginoo kanang mas kinaasa ka nga step sa imong life. Si Moses, every time na siya problema, every time nga na siya concern sa iyang mga gilid ng mga tao, ang gabuhaton niya, he always inquired to God. He knelt down and prayed. Mo nang gabuhaton ni Moses. Depend on God. He always depend on God. Sa mabasa nato nga prayerful si Moses in Numbers 12 verse 13, Numbers 14, 17 to 19. Mabasa nato na dira. Mabasa pod nato sa Numbers 16 verse 4, sa Numbers 16 verse 22, mabasa pod nato sa Numbers 16 verse 45. Wala pa'y labot katong mga previews. Dira pa lang makita nato nga Moses is depending on God. He is prayerful nga pagkatao. Prayerful si Moses. He intercede for the other people. Na siya problema, he always talks to God. Mao to pila ni Numbers 12, Numbers 14, Numbers 16 with a lot of verses na adra. 20 verse 12.
But the Lord said to Moses and Aaron, "Because you refused to believe in my power, this people did not respect me. And so, you will not be the ones to lead them into the land I have promised." Tungod kay nag-refuse mo nga mutuo sa ako ang gahom, ug tungod kay ang mga tao wala nagrespeto sa ako sugod karon dili na kamo ang mag-lead aning mga katawhan. Kani din gisangon nga kaning gift of talent or kani bitong gasa nga gihatag sa Dios sa ato kaning gi-assign sa Dios sa ato moabot gid nga point nga kung wala gi kabaghuan o kalambuan sa atong mga gapambuhaton, bawion sa Ginoo ang kanang talent, kana nga gasa, kana nga sugo sa Ginoo kanang gi-assign niya sa imuha. Chapter 20 verse 24, Aaron, this is where you will die. You and Moses disobeyed me at the Meribah, and so you will not enter the land I promised the Israelites. Dira ang mga verse igsuon, masakit. I am very sad for Moses kay dili sayon ang iyang giagian sa mga katawhan nga iyang gilid, but at the end nadamay pa siya nga ang promise sa Ginoo nawala sa iya. Gitanggalan pa siya og authority kay dili na siya mahimong leader. Gitanggalan pa siya nga makaangkon sa promise sa Ginoo. Ang pinaka-worst si Aaron gipatay gid sa Dios. Si Moses wala lang siya nakadawat sa promise sa Ginoo. I am very sad tungod kay wala nila nang adawat because of their frustration and nahimo silang exhausted sa mga tao nga ilang gilid. Kaya dili pud basta-basta ang mga batasan. So atong gi-tackle karon, it's about leadership. It's about leadership. The qualities, katangian, mga pinaiya, no? Synonymous with characteristics, personalities of leaders, on it better, qualities of a great leader. Ug mao ni siya ang quality ni Moses. Upat kabuk ang iyang quality nga akong nakita while I'm reading. Humble, patience, forgiving, and prayerful. Humble, patience, forgiving, and prayerful. But of course, as part of our conclusion, naaga po'y dangerous na quality or dangerous na attitude. So our conclusion is this dangerous quality or dangerous attitude. Mao ang kapungot, kalagot, the anger, the frustration. Kana siya. Dangerous na siya, warning na siya sa ato ang batasan nga quality sa leader. Dapat wala na siya sa quality. Busa dangerous quality of a leader is the anger, ang kapungot, kasuko, the frustration. Mao na siya ang dangerous. Because if you read it meticulously, kung metikuloso lang ka sa pagbasa sa Biblia, Numbers chapter 20, makita nimo nga si Moses got frustrated. So makita nimo si Moses got frustrated. Pakita sa iyang kapungot and forgot to follow the detailed instruction of God. Tungod sa iyang kapungot, kalagot, nalimtan niya nga i-follow ang detailed instruction sa Ginoo. Imagine, at the end of the day, maayo kay ta sa pag-lead sa itong mga katawhan. Dagan kita kapambuhaton strategist method to lead them. Pero madamay pa dahil punta nga malaglag kauban nila. Busa kani nga mga qualities kinahanglan maposes na siya sa atua. Aside sa dangerous quality. Warning ni nga quality ang kapungot. Ang atong word anak mga igsuon. Dapat dili ta emotionally driven. Dapat devotional. No, sa atong devotion ta driven ta by our devotion, not by our emotion. Moses was driven by his emotion and forgot the detailed instruction of God. It's really about our attitude. Because in the very beginning, the issue of the Israelites people are their attitude. Not the giants, not the circumstances, dili kung unsay wala sa ilaha. Ang pinaka problema is their attitude. Ang attitude nila. And how they respond, no? Kung saan nila pag-respond sa mga problema, kung saan nila pag-atubang ang mga problema, mao na siya ang problema. Mao to ang atong word karon nga kabuntagon, qualities of a great leader. Qualities of a great leader. And natin conclusion, beware of the dangerous quality. Or beware of the dangerous attitude, which is the anger or frustration. Tungod niya nalaglag si Moses. Wala niya nadawat ang promised land, ang promise sa Ginoo.